Alisin mo Okay na. yung... Happy New Year po sa inyong lahat, ang pagbati ng buong pangkat ng Inklinasyon. Ito po si DJ Ronnie kasama ang buong pangkat ng Inklinasyon na Happy mas New malakas. Year! Happy New Year, mas masaya at mas masigla ngayong 2024. At nanguna na nga po si Miss Mitch, ang the spirit behind Inklinasyon. Ako, kung wala po ang Nako, Inad Philippines, talaga naman ay siguro po ang inklinasyon ay inklinasyon. But of course, ngayong taong pong ito ay ang pangako ng bawat isa sa inyo ay mas magiging masaya, masigla, at mas maraming aabangan sa 2024. At ito po ang puso ng aming episode for the first year, for the first episode for 2024. At sabi ko po buo kami, kaya simulan ko po sa aking co-host ngayon, si Karanil Sorongon. Karanil, Happy New Year! Okay. Happy New Year sa Happy New lahat Year, Yun. ng mga Karanil! tagapakinig, taga-subaybay Mm. ng Mm. Iglunasyon. Ang Yun. buong samahan ng Northfield ay masaya, no? At nagkukumit na patuloy ang pagsuporta ng Northfield sa Iglunasyon. So kayo, Napakagandang ka-Iglunasyon, sana ganon din kayo. Samahan kami, no, sa pangunguna ni DJ Ronnie sa 2024. sa pangunguna ng buong nasyon ng inklinasyon. Salamat, Ah, Karanil, sa magandang balitang ibinungad mo sa ating pagsasahim papawid ngayon sa online. And of course, Miss Mitch, magandang hapon sa iyo. Happy New Year. Oo, magandang hapon, DJ Ron, at magandang hapon sa buong Inklinasyon family. Siyempre, kasama na lalong-lalo yung ating mga regular viewers ng Inklinasyon. Happy New Year to everyone. Yan. Good vibes only for the New Mm. Year. Good vibes for the new year indeed. At dahil po ang inklinasyon ay hindi lang pang Pilipinas, kundi pang worldwide, narito po mula sa Boston, Massachusetts. Alas 2 ng madaling araw pero wala siyang problema dahil mahal niya ang inklinasyon. From yeah. Boston, live and alive, Miss Celia Garcia. Magandang hapon. Good morning dyan sa inyo, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat at manigong bagong taon, mapayapang bagong taon para sa lahat. Ayun, oo. Inaantok na si Hindi, Celia. mukhang ano pa to fresh pa Diyan ba sa Boston meron ding fireworks, Ma'am Celia? Ah, dito sa wala masyado kasi merong Wala anti-noise masyado. pollution dito sa Boston. Dito nga, alam mo, Ah, dito nga sa aming apartment, yung katapat namin ay simbahan, pero hindi mo man madinig na tumutunog yung kampana. Kasi, Oh, wala, bawal ang ingay. Naku, samantala, bawal. dito lang naman sa Boston, pero sa Cambridge pwede ha. Medyo In other maluwag, no? words, boring pala dyan sa inyo. Boring. Oo, Parang dito oo sa atin, talaga. Ay, ikumpara mo sa Pilipinas, eh, talagang boring. boring talaga. Although, Oh, parang dito sa Adelaide. Anyway, marami kang maririnig na sirena ng pulis kasi marami nagbabarilan. oh, Yun lang. anyway, mula sa Boston, pumunta naman tayo sa Makati. Oo, grabe. Talagang ano tayo ha? All over the world. And tingnan natin ang sexy, ang beauty na si Miss Janine. Miss Janine, magandang hapon. Opo, Happy New Year po sa inyong lahat. Ako po ang Muse ng Incarnation mula po wow. sa Yo. Republika ng Makati. Happy New Yo. Year! Happy New Year Happy po. New Year. Bumabati po ako sa inyong lahat. Oo, balita ko Janine, yung mga taga West Membo, hindi na taga Makati yun ha, taga Taguig na yun ha. Huwag niyo nang Oh, aangkinin. hindi na. Oo, matagal nyo nang inaangkin yan. But finally, pumayag na rin si Binay na taga Taguig yung mga taga Sembo-Sembo dyan sa inyo sa Makati. Oh, Kasi Anyway, daw lilipat na din sa Taguig si Binay. Pag mawawala na kayo ng card, yellow card ba yun? wala na, opo. hindi na acknowledge ng Makati ang card ng mga taga Pembo.
Oh, Mm-mm. anyway, Major Ron, tanongin natin yes sir. mamaya diyan si Teacher Aisel. Kasi Oo, taga Sembo Sembo, yan. Oo. Taga-Sembo Kumembo siya. Ay, yan eh. taga Sembo pala. Oh, Teacher Aisel, magandang hapon. Happy New Year. Bumati ka naman sa ating mga kanasyon. Happy Come New on, Year po mag-unmute. sa lahat. Happy Yun. New Eh Year di po wala ka sa na. lahat. No comment po about the Taguig. Thank you po. Good vibes only. Yeah. Ayaw mawala ng ayaw mawala ng card kaya ayaw mag-comment. Anyway, sino pa ba ang Ma'am Ina, Direk Ina, magandang hapon. Bumati ka naman sa ating sa ating audience. Miss Ina. Miss Ina, mag-unmute ka, huwag ka lang magtago. Good Happy New afternoon po sa Year. lahat. Happy New Year. Yan, okay. At siyempre, dahil nag-declare na si Miss Janine na muse ng Inclinason, pero ito, ang First Lady ng Inclinason, Dr. Gina Malalaysay. Magandang hapon, Doc Gina. Good afternoon. Oh, baka naman. Di ako first lady, si Ma'am Sel yun. Si Ma'am Celia daw yun. Akala ko. Ito po, ito pa rin siyempre sa 20. Yes, magandang hapon po sa lahat at manigong bagong taon po at mapagpalang bagong taon. At sana nga po Okay. ay nagwi-wish tayo ng peace sa buong mundo. Oh, At kung nung Peace for the first 2023 siya ho, kung nung 2023 siya ho ang isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas, ang kanyang pangako ngayon 24, mananatili siyang isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas. Yan. So, thank you, ganun Doc pa Gina. rin. Okay, thank Libre Of you. naman course, dyan. hindi Oy, I nagbabago offered you yun. already, ha? Free cleaning. Yes, I offered you Okay. already. Oo, sige. Salamat sa offer, Doc Gina. At kahit po wala sila, ay gusto rin naming pasalamatan ang ating lead convener ng Philippine Coalition, si Miss Jennifer Garcia na under the weather ngayon. Ma'am Jen, good afternoon. At Happy New Year, alam Miss pong Jan. alam pong kasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Okay. And of course. And of Nasaan na course, pa-apply yan? and of course, kasama rin Espiritu. natin po sa inklusyon, sa pakikisa at sa pagtulong sa grupo si Art Letin, na baka mamaya hahabol yan dahil sa marami din po siyang mga commitment for this beginning of the year, but of course, alam natin yung unwavering support na ni Art Letin at ng CBM Global Philippines. So, wala na ba ako nalimutan? Baka may magalit. Of course, si JM. JM, magandang hapon. Bumati ka naman sa ating tagapakinig. Mag-unmute ka naman. JM, Happy New Year. Happy New Year po sa lahat. Oh, JM, wedding bells na ba daw sa 2024? Wala po. Work pa rin po tayo sa 2024. Okay, sige. Alright. Si JM po. Major Ron, Yes, sir. wala ba yung kasamang Darrell natin dito or Oo, na-represent Wala sa si oo nga pala. Daniel. Nasa si Miss Mitch, andyan si Daryl? Mukhang busy rin, no? At medyo marami-rami na rin agad na gawain sa simula ng taon na ito. Ako na lang Pero mag-Happy New Year for Daryl and from Inet, no? Mula sa buong family ng Inet Philippines. Happy New Year to everyone. Ipinapaabot din ng inklinasyon yung taos-puso nating pasasalamat sa unwavering support din ng Inet Philippines sa inklinasyon at sa pagsasaloob ng layunin ng inklinasyon sa pagsama ng Inet Philippines. Okay, so sa simula pa lang, Karanil, talagang feel na natin na napakaraming blessings ng inklinasyon, hindi lamang sa mga tao, di ba? Hindi lamang sa sa volunteerismo, sa spirito ng volunteerismo na patuloy na ipinapakita ng ating mga kasama sa loob ng 3 taon at papunta ng may awang Panginoon, papunta na tayo sa 4 na taon natin sa inklinasyon. So, as early as now, gusto na nating i-acknowledge siguro yung mga sponsors na meron tayo, di ba? Mamaya ulitin natin, but sumaalala natin lang ngayon, siyempre yung Northfield, sabi nga ni Karanil kanina, dire-diretso ang kanilang pagsama sa inklinasyon, no? Ang Inet Philippines, ang iba't ibang mga cross-post
posters natin. Mga 32 na yata yon ngayon sa ating yung mga regular cross posters natin. At lahat po ng mga sponsors natin, major and minor sponsors ng Inklusyon, maraming salamat. Mamaya, isa-isahin po uli kayo ng aming mga kasama. But of course, ang pinakabago sa pamilya ng Inklusyon ay ang CBM Global Philippines. Maraming salamat po sa pamilya ng CBM for believing in the mission that Inklusyon wants to achieve for Filipinos with disabilities worldwide. Ano po? Dijeron, Okay. Yes, sir. ganun daw talaga, Dijeron, pagwagas ang iyong layunin, no, para sa sektor ng may kapansanan, talaga daw pagpalain ka ng Panginoon at subaybayan ka sa lahat ng iyong mga adhikain. Kaya siguro pinagpala tayo ng Panginoon dahil sa ating wagas na adhikain na magserbisyo sa sektor ng may kapansanan. Tama yan, Karnil. At baka gusto mo, sir, simulan na ano ba yung mga para sa iyo ang mga highlights ng 2023 as far as Inklusyon is concerned? Yeah. Sa akin, marami Dijeron at saka sa ating mga kasama, no. So meron dito, may inihanda, yung grupo na Inklusyon, top 12 highlights, no. Ano Yes, ang may pinakamataas, na views noong 2023, na ipinakita at sinubaybayan sa Inklusyon, Dijeron. Sige. Pwede bang hayaan natin si dahil siya naman ang pinakamalayo, siya na muna ang mag-start ng highlights ng first quarter of 2023. Ma'am Sel, ano po ba ang natatandaan yung nangyari sa first quarter ng 2023? Go ahead po. 2023, ang nakalagay dito sa ating screen ngayon ay yung inobasyon sa pagsulong ng autismo. 27th National Autism Consciousness Week, which was shown January 18, 2023. Ang total views po nito ay 866. Ang ating pong mga panauhin noon ay hindi ko mabasa. Si Erlinda Ko at saka si Cecil Sikam, Ma'am Celia. Okay. Na pareho ba silang, hindi naman sila pareho ng organisasyon, ano? Actually, mga yan sila, Ma'am Celia, no? Mga dating mga presidente yan ng Autism Society Philippines. At Dijeron, actually timing talaga, no? Timing, Ma'am Celia, kasi sa susunod na Miyerkules, baka maimbita ulit natin ang Autism Society Philippines. Kasi every third week of January ay ang Autism Consciousness Week. Dahil January na uli at biruin mo, isang taon na agad, January. Yun na nga, no? Bilis, ang bilis lang, miss, no? Kasi ang bilis lang, isang taon na agad. Oo. Kasi bahagi, yes, Ma'am Celia, bahagi kasi, Ma'am Celia, ng ating pinag-usapan sa Inklusyon ay subaybayan itong mga grupo ng ating mga Pilipinong may kapansanan. So yung mga selebrasyon tulad ng Autism Consciousness Week, Down syndrome at iba't iba pang mga makahalagang okasyon sa iba't ibang grupo ng sektor ng Pilipino may kapansanan ay gusto nating maging kabahagi ang Inklusyon kahit paano sa pag-disseminate man lamang ng kanilang mga activities. Now, are you saying, Ma'am Celia, please go ahead po. Yeah, you're right. Tama ka, Ronel. Isa yan sa isinusulong natin ngayon sa Inklusyon na bigyan ng awareness ang mga tao sa ano ba ang sineselebrate ng mga iba-ibang grupo na ito para naman ma-highlight ang kanilang advocacy at magkaroon ng kaalaman ang mga tao. Ano ba ang tungkol dito sa mga ganitong mga kapansanan at napaka-importante na maibahagi natin ito sa kanila upang magkaroon naman sila ng parang partisipasyon din at magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pagsusulong ng kanila. Oo. Naaalala ko itong episode na ito,
Di ba kasi yung Autism Society Philippines, isa sila sa mga orgs na ang maganda yung transition program nila. Right, Yung right. nagbibigay ng pagkakataon, no, oportunidad for employment, no, yung transition for work, no, after schooling. Di ba meron silang partnership with Pancake House, partnership with SM Grocery, di ba? Yung ating mga Parang Shakey's din yata. kabataang may kapansanan ay natitrain doon. So, Right. napaka-positive ng kanilang program. Yun yung kanilang mga innovations sa pagsulong. So, ang ganda ng program ang ganda ng na ito episode. At hindi So, lang yan, yung congratulations. kanilang parents training, maganda. So, ang laki nang Mm. naitutulong nun sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanilang mga bata sa tamang paraan. Right. Right. So, congratulations sa Autism Society Philippines at sa buong community. Congratulations! Oo, at Congratulations, Keep it up. syempre. No, mga Oo. ka-inklo. Ako yung dating executive director ng Autism Yes. Society Yun. Philippines. Doon ako nakita Very ni good. DJ Ron nung Autism Society Philippines pa ako. Tama yung Karanil. At sa isang linggo, we will be looking forward for more brighter news from the sector of Filipinos with autism. Okay, ang next natin for that quarter, Ma'am Celia? Ayan. Ang susunod po ay yung aming episode sa ECCD for Children with Developmental Disability. Although ito yung title, for Children with Developmental Disability, yung episode na to talked about disability in general ng mga bata na pumapasok sa ECCD dahil hindi lang naman ito nakaukol sa mga children with developmental disability, lalo tigit dun sa mga batang nangangailangan ng tulong, ng gabay mula pa sa kanilang pagiging sanggol. Sabi nga nung isa sa mga direktor nito ng ECCD ay lumaki na, nag-expand na yung scope ng kanilang responsibilidad. Dati, parang magmula lamang sa 3 hanggang 5 years old. Pero ngayon, mula sa pagkabata, pagkapanganak, 0 to 3, ito na yung kanilang tinitingnan at tinutulungan. Hindi lamang sa pamamagitan ng edukasyon o hindi sa pamamagitan din ng pag-connect sa iba-ibang mga ahensya na may kaugnayan sa pagpapalaki ng bata tulad ng health, ng social welfare, at ng LGUs. At ang laki ng Siguro views magandang... 3,000, Caronelo. Oo, grabe. 3,627 views. Laki. Marami talagang interesado sa ECCD. Oo. And I think, mga ka-inclinasyon, naka-cross-post to no, sa Facebook page din, no, ng ECCD Council. Ang laki-laki kasi... Yan ay Sige, go ahead, Ma'am Celia. Ito ay patunay lang nga kasi na lumalaki at talagang lumalawak ang interes ng mga tao dito nga sa early childhood care. Sabi nga nun si Mr. Taleon, isa sa ating mga guest nito, more than 800 na yung mga centers, ECCD centers sa buong bayan, sa buong bansa. Kaya ang laki talaga ng inabot ng ating episode na ito dahil ang mga interes ng mga tao ay napakalawak na. Oo. Alam mo, dalawang bagay lang. Oo. Dalawang bagay lang gusto ko ipunto. Number one, yung ECCD, yung napakadaming benepisyo, napakadaming bunga para sa may kapansanan at sa pamilya na may kapansanan. Kung bata pa lang, maiintindi na natin ang paano at tamang pagtrato sa kanila, di ba? Pag-intindi sa kanilang kapansanan at pagbibigay pansin sa dapat ginagawa ng pamilya, ng komunidad at ng bayan. At ito ang ini-highlight ng inklusyon sa pamamagitan ng mga inimbitan ninyong eksperto dito sa subject na ito. Ang pangalawang naiisip ko, please go ahead, Ma'am Celia. I just wanted to support your statement na ito nga kasing early child care and development, dahil nakatutok nga ito sa unang mga buwan ng paglaki ng mga bata, ito talaga yung crucial, yung critical period kung saan nade-develop ang brain connectivity para sa para sa kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay ng mga bata na hindi nalalaman ng mga ibang tao kasi they think na
maliit pa yung batang yan, hindi pa pwede mag-aral. Pero dito, nag-uumpisa talaga 0 to 6 months. Ito yung critical. Diyan ay pumipick up ang mga bata hanggang sila ay maging hanggang 3 years old. Ito po ay talagang dapat nating tutukan at pilitin natin na at ang ating mga anak ay magkaroon ng access sa binibigay ng pamahalaan na ito. Ayun. At konting comment lang siguro, Miss Nitch, for our notes pa. Baka pwedeng pag napag-usapan natin ulit yung Inclusive Education Act na ginagawa ngayon ng IRR, baka itong mga ganitong established na ECCD, isa sa pwedeng vehicle ng resource center para hindi na tayo gagawa ng bago. Hindi ba? Kundi i-enhance lang natin yung mga centers na nandiyan na baka pwedeng maging bahagi nitong inclusive resource component ng ating inclusive learners with disabilities. Ewan ko, side comment Caronel, lang yan. Hindi pa naman tapos yung ating IRR, maihahabol pa natin yung mga yan. Yes, Kaya nanawagan kami sa DepEd. Mahigit saka isang taon na naman po, hindi pa tapos ang ating IRR para sa ating RA 11650. So, isang regalo maganda para sa ating mga learners with disabilities for the new At saka year. talaga namang Mitch, talaga namang kasama doon sa provision ng mga 11650 early childhood. Oo. Early education and basic nakalagay na po yan sa batas. Nakalagay na po yan sa batas na kasama ang mga batang maliliit na bibigyan ng tulong ng ating gobyerno para makapag-aaral. Mga kapatid, first month of the first quarter pa lang, ang dami na naming sinasabi. Ituloy natin, Ma'am Celia. Uubusan tayo ng oras. Medyo brief. Ano na yung susunod? March. Ano susunod? Yung noong March, buwan ng kababaihan, sama-sama nating ipagdiwang. Malaki din yung viewership nito. Ilan ba? 1,628 views. At this would parang pinapakita nito yung importansya sa ating mga kababayan ng pagkilala naman sa karapatan ng mga kababaihang may kapansanan na ang tagal na nakalimutan, ang tagal nang pinabayaan at ngayon ay binibigyan ng pagkakataon at nagkakaroon na rin ng empowerment para pakita naman ang kanilang mga kapasidad, ang kanilang mga tunay na galing upang hindi sila maiwanan sa ating lipunan. At tayo sa inklusyon, nakakatuwa sapagkat lagi nating pinananatili yung gender balance, no, na advokasya natin ng koalisyon at ng INET at ng mga kasama natin na kinakailangan marinig ang lahat. Kaya yung pong pagpapasalamat namin sa mga kababaihang tumangkilik sa kontribusyon ng inklusyon sa bahaging yan ng quarter. Meron pa ba, Ma'am Cel? Yung huli for the quarter, magigiting na Pilipino na may kapansanan. Ang taas din ito, 2,769 views, at ito ay pinalabas noong April kailan? April 19. Yun. Ang mga ang ating mga yung mga fellow citizen po natin ng mga Pilipino ay nagpakita ng talagang interes na sino ba ang mga tinuturing nating mga magigiting na may kapansanan. Talaga bang sila ay binibigyan ng recognition? At ito po ay hayag dito sa programang ito sa pamamagitan ng focus, pagtutok natin sa Mabini Awards na sa kabutihang palad ay nakamit ng inklusyon. Isa tayo sa Yes. Yay! Isa tayo sa nakilala ng bagamat bata pa lamang ang inklusyon ay parang niyakap na ng Mabini Awards ang layunin ng inklusyon at sumama sila sa pagpupunla ng binhi para sa darating na panahon ang tama at malawak na pagsasatinig ng impormasyong tama ay gawin ng bawat sektor sa ating komunidad. Kaya salamat po sa PFRD at sa Mabini Awards. Alright, Ma'am Celia, thank you very much. At diyan ka lang. Pakinggan naman natin si Janine para sa susunod na mga nangyari sa napakagandang taong 2023. Janine, good afternoon. Ano naman ang contribution mo? Go ahead.
Para naman po sa ikalawang bahagi po ng 2023, yung episode po ng May 17, 2023, ito po ay memorial service for Miss Angela Maria Pangan. Ang total views po niya is 3,578. 78. Opo. Ito, Iyon, oo. hindi po ako masyado Siguro, familiar kay Miss Angela Maria Pangan, pero ano po, siguro siguro Janine, isang patunay 'yan kung yeah. gaano ang imprint, yung tatak na iniwan ni Miss Pangan sa kanyang komunidad at sa komunidad ng Pilipinong may kapansanan, no? Bukod siya ay isang social worker, siya ay talagang ibinuhos ang kalahati ng kanyang buhay sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino, partikular na sa Pilipinong may kapansanan. Kaya ang balik naman ng kanyang komunidad sa pamamagitan ng inklusyon ay kitang-kita naman natin sa dami ng views na at ito ano lang ha, yung actual views lang to, hindi pa ito kasali yung mga nanood sa replay at nagpadala ng iba't ibang mga pasasalamat sa kanya sa pagmamahal na ipinakita niya sa kanyang dedikasyon at devosyon sa kanyang serbisyo sa kanyang community. So muli, Teacher salamat po Ron, sa no, Northfield. sa Yes, ngalan din ng Karanil. Northfield, no, nagpapasalamat Mm. din kami no na-feature din no ang memorial service no sa aming foundress no na si Miss Angela Maria Pangan, no? Isa sa mga institusyon din no sa larangan ng social welfare. Kaya binigyan din siya natin no ng parangal dito sa intonasyon. Inclination. All right. Thank you. Go ahead, Janine. For the month of June 28 naman po, for the month of June 28, 2023, ang episode naman po natin ay tungkol sa civil registry and vital statistics. Ano nga po ba ang kahalagahan nito? Medyo marami po tayong viewers nito, marami naging interesado sa episode nito. Ang viewers po ay 2,610. So Alam very mo, ano po to, pinag-uusapan namin, important. Janine, pinag-uusapan namin ni Art yan eh. Kako, bakit ba maraming nanood doon sa vital statistics? Alam mo si Arturo, pag pinag-usapan ng vital statistics, iba yung sinasabi niyan. But, pero sa katotohanan lang, ang importansya ng episode na yan ay hindi natin maitatanggi, Ma'am Celia, Caranil, Ma'am Smith, ang kahalagahan ng birth certificate at mga kauring papeles sa buhay ng isang tao, may kapansanan o wala. Kaya binigyang Ang halaga galing ng... mo talaga, DJ Ron, no? Ang galing mo, no? Kasi magsabi tayo na, Grabe ka. no? Na vital statistics, Yeah. no? Yung registration, ito ay pasaporte. Ito yung Yes. passport nating lahat para makamit ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno. Pag hindi ka Correct. nakarehistro, wala kang nasyonalidad, no? Hindi mo makamit ang iyong karapatan. Kaya napakahalaga no, ng civil registration in vital statistics. Jeron, hindi natin ito Yes. pinag-usapan yung vital statistics ni Janine, ha? Iba yung pinag-usapan natin dito, di ba? Pero vital din yun, vital din. Syempre, vital din yun. Yun nga rin po yung una ko Okay. naisip eh. Vital state, ano ba yun? Okay. Thank you, Janine. Go ahead, Janine. For the month of July 26, 2023 naman po, ito po yung ating White Cane Safety Day celebration, Sir Ronel. And I think nag-co-host po ako sa inyo. Ang episode po natin dito ay Puting Baston, Gabay sa inclusive na panahon. Inklusibong panahon. Inklusibong panahon. Taas din ang views, ha? Oo. 2,930 Yes. views. Yun. Marami naging At interesado dito, Sir Ronel. ako ang aking gusto rito ay gusto kong i-highlight dito yung intensyon ng inklusyon na pag-isahin ang organisasyon ng mga may kapansanan sa paningin. Kasi isa yan sa pinaka nakikita ng iba no na ang mga bulag daw ay magugulo pa no. But of course bahagi yan ng demokrasya at ng dynamics ng organisasyon. Pero itong episode na ito ay nagpakita na may posibilidad at malaki na ang iniunlad ng Samahan ng Pilipinong May Kapansanan sa Paningin sa episode na ito at sa buong buwan ng August na kung saan ay ginunita ang White Safety Month ay
yung mga pagkakaisa, halimbawa yung isang activity pinangunahan ng Philippine Blind Union, yung isa pinangunahan ng School for the Blind, pinangunahan ng RBI, ng ATRIB, at ng Philippine Chamber, nagkakaisa na yung grupo ng mga bulag. At dito na i-highlight din natin, Janine, yung bagang employability factor, no? Na parang sa unang arangkada ay napatunayan ng mga bulag na sila ang most employable sector sa Pilipinas. Na sa survey na ginawa ng PIDS ay lumalabas na sa buong Pilipinas ang nabibigyan ng trabaho ng lipunan at ng pamahalaan ay ang mga may kapansanan sa paningin. Sa kabila ng paniniwala pa rin ng marami na hindi pwedeng magtrabaho ang sektor, pero iyon ay pinasubalian ng ating grupo na maraming magagawa ang Pilipinong may kapansanan sa paningin. Okay, Janine, go ahead. Tama po kayo, Sean. At sa huling naman po ng ikalawang bahagi ng taon ng 2023, August 2, 2023, ang episode po natin dito, naiyak po ako dito, pinanood ko talaga to. Yung Kupas na Alaala, Wagas na Kalinga. So, ang po niya, total views niya is 1,386 views. Ito po yata Ano ba yung yung mga mga Alzheimer's. Ito po ba yun? Ang ganda ng title, no? Ang ganda ng title, ano? Kupas Oh, na yes. Alaala, Wagas. Kalingang Wagas. Ayaw, Kalingang Wagas. Si Ina nakaisip niyan. Ito ba yung pagpasok ni Miss Ina Raimundo na hindi kumukupas? Ganun ba yun? Ang saya, no? Ang saya ng pagpasok ng 2024 sa atin, no? Yeah, pero because sa totoo lang, gusto ko lang sabihin personally, kasi si Ina ay may karanasan, may malalim na karanasan dahil ang kanyang nanay ay may ganyang kapansanan. Yeah. May ganyang Actually, Ma'am Celian o Di Jeron, naranasan namin kasi sinama ni Ina na yung kanyang mami doon sa ating assessment in planning sa Tagaytay. Kaya kami mismo, naranasan namin no, kung paano alagaan ni Ina yung kanyang nanay. At hindi lang si nanay ang inaalagaan ngayon ni Ina, kung hindi ang inklusyon. Diba? Buong inklusyon. Anyway, so yan Salamat, isa sa mga Ina. grasyang. Oo, isa sa mga grasyang dinala ni Karanil sa inklusyon. So salamat sa kasama kayo dyan, no? Kasama dyan si Ma'am Celia, kayong lahat. Okay, so any more highlights sa part mo, Janine? Yun lang po, hanggang August lang po ako. Pero ikaw so far, very briefly, ano ang iyong masasabi sa iyong pagsama sa inklusyon itong 2023? Actually, parang feeling ko nga hindi ako deserve eh. Kasi pagod na lang. Bakit naman? Wala ka lang sa Tagaytay, hindi ka deserve. Lagi po kung hindi available, lagi po Kaya nga tama po yung sinasabi ni Sir Renil. Miss po ako ng inclination. Baby niyo po ako. Yan. Pero mamaya may pagagawa kami sa iyo. Anong hindi involved? Sabi mo lang yon. Okay. Maraming salamat, Janine. Ma'am Celia, nakakadalawang quarters na tayo. At ito po, ang magbibigay ng isa pang mga sigwada ng mga nangyari sa huling yugto ng 2023. Karanil Sorongon, go ahead, sir. Ang lalim ng sigwada, no? So, mga inklinasyon, no, susunod naman, no, yung ating mga episode, no, mula ng October hanggang sa December. So yung una, noong October 11, 2023, guro para sa inklusibong edukasyon. So yung guest natin dito, si Professor, no, Lutzi Sol Aplaon. No, mga doktor, Karanil. College One of my favorite episodes. Si Mitch ata po nag-invite eh. At saka siyempre, pag si Mitch Shirley Serbo. Mitch, ano kaya yung mga highlights, no, ng episode na to? Oo, Karanil, sila yung mga doktor, no, yung mga talaga masasabi nating eksperto sa pagtuturo sa inclusive education, kasi sila yung mga heads ng mga SPED departments and units
sa UP, University of the Philippines, at saka sa Philippine Normal University, kung saan nag-o-offer ng ganitong mga courses. At sila rin yung mga pangunahing mga eksperto na kasama natin sa pagbuo ng ating IRR. Lalo na yung provision, no? Lalo na yung provision kaugnay nung assessment, nung individualized education plan, no, yan. At saka yung mga trainings ng ating mga guro, no, na magtuturo, no, sa ating learners with disabilities na nasa nagagalak tayo, no, nasa inclusive setting, sapagkat yan ang sinasabi ng ating RA 11650, Inclusive Education for Our Learners with Disabilities. Kaya yan, tinalakay talaga nila dyan kung paano yung training na napakahalagang magawa para sa lahat ng mga guro. Kasi by default, no, lahat ng guro, no, ay magiging receiving teachers of our of all learners. Right. So yan yung ating episode na yan. Itong dalawang magagandang ginang na ito ay mga haligi ng edukasyon sa Pilipinas. Imagine, University of the Philippines, Philippine Normal University, at mga doktor. Sa akin, I was very happy na pinagbigyan tayo ng oras itong dalawang distinguished personality sa edukasyon that only INET Philippines can invite, di ba? So thank you for the opportunity na nakapanayam natin itong dalawang mahusay na doktor na ito na nag-uubos ng kanilang panahon para masigurong ang edukasyon ng Pilipinong may kapansanan, lalo na ng mga kabataang Pilipinong may kapansanan, ay malalagay sa tamang kalagayan. Yan, ang October. Karanil? Yeah, so yung next natin na episode ay isushow ni JM. Ano yung next episode natin, JM? Ito, Digeron. International Day of Persons with Disabilities 2023. Ang pagkakaisa at mga hakbang ng para at kaakbay ang mga may kapansanan. Paborito mo to, Digeron. Yung guest natin dito si OIC, Officer in Charge, Dandy Victa. Kaya kanina nung nagsimula tayo, no? Yung unang guest natin ay ang dalawang naging dating executive director ng NCDA. So nga, next, no? Ang bilis ng panahon, no? Nawala na silang dalawa. At OIC ngayon, si Sir Dandy Victa. Si Dandy na, oo. So kaya nga, isa sa tradisyon ng inklinasyon, Karanil, ay lahat ng mga namuno so far sa inklinasyon ay sa NCDA ay naging kabahagi ng inklinasyon. Si Ms. Carmen Zobiaga, si Engineer Emer Rojas, si the Executive Director Don Prodejas, at ang OIC ngayon na si OIC Dandy Victa ay nagbigay halaga sa inklinasyon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat. Bagamat sinasabi nila, lagi ko raw nakikita ang NCDA. Una po dahil taga-gobyerno ako, kaya alam ko po ang NCDA, pero hindi po ako galit sa mga tao sa NCDA at wala po akong kinagalit. Kaya natutuwa po ako at nauunawaan tayo ng National Council on Disability Affairs na ang gusto lang natin ay umunlad pare-pareho ang Pilipinong may kapansanan at ang mga nagsiservisyo sa Pilipinong may kapansanan. Kaya salamat po, NCDA. Pinapaalala mo sa kanila parati ang kanilang mandato. Hindi ka na magalit. Pinapaalala mo lang sa kanila na sana huwag nilang kalimutan na sila ay duty bearers, di ba? Kasi kapareho ko silang taga-gobyerno, Karanil. Taga-gobyerno po ako. Pero si Miss Janine dito yung co-host mo eh. Miss Janine, anong naalala mo dito nung in-interview niyo si Sir Dandy Victa? Parang hindi po ko ang co-host ni Sir si Sir Renel. Nag-co-host po ako sa kanya sa dun sa Puting Baston, yung sa friendship mo po dyan sa Australia. Si Doc Gina ang co-host natin doon. Opo, si Doc Jean. Pero ano masasabi mo kay OIC Dandy Victa? Okay naman siya, di ba? Hindi ko po siya kilala personally. Lukang ito. Hindi ko po. Doc Gina, ikaw ba yung nag-co-host? Baka Janine, ma-absent ka, ganun. Absent na naman. Kabiglang salo si Doc Gina. Consistent lang yan na Miss Parang sumalo ako. Opo, yes. Reliable.
Consistent lang talaga si Janine. Ano ba kayo? O, Doc Gina, ano daw masasabi mo kay OIC Dandy Dicta? Pinarating naman niya sa atin na gagawin ng NCDA ngayon ang kanyang kayang magawa para sa sektor. So, inaabatan natin yon. Let's Mhm. wait and Sabi see. mo nga, So abangan ano yan, natin, Doc Michi? Gina. Abangan Kasama natin sa ang aabangan sa susunod na episode. 2024. Mm-mm. 2024, Okay. di ba? Sabi nga ni Ma'am Sel, pwede tayong, itanong kay NCDA ba yon? Or, Oo. yeah, Mamaya, Anong abangan natin say yan. ni Oo. NCDA? Anong Ano say for ni them? NCDA? Very Oo, interesting. Tama. si Ron yun. Tama. Wag na yung Napaka-light ng pangalan ng anong executive say. director. Maganda yan ha. Anong say ng NCDA? Oo, tama. Tama, Mm-mm. DJ Ron. Nagra-rhyme talaga. Ang DJ Ron galing. nagra-rhyme. Ang galing Anong nyo talaga. say Wala ng akong masabi. NCDA? Oo. Meron Mm-mm. pa bang highlights, Karanil, sa huling yugto ng 2023 tayo? Siyempre. Oo, marami Wala. pa. Go ahead. Oo. Meron yung kwentuhan, kamustahan, kantahan at katuwaan Ay. ngayong Pasko. Ito yung Yun. ating last episode, di ba? So Oo. marami talaga, DJ Ron, yung nag-enjoy sa atin. Oo nga. 2,746 yung viewers natin dito. Dami. At saka ang ganda Oo. ng caricature natin, in fairness, Oo, mas ang maganda pa sa ganda. totoong Ang ganda ng picture. caricature dito eh. Dapat pogi ako dyan ha. Hindi Ang ko ganda ko nakita dyan. yan eh. Uy, pero ano Ang sexy bago Ang tayo. cute-cute mo, Ronel. Nandun ka sa gitna. DJ Ron, Bago in tayo fairness, ikaw talaga yung starring dito. Ikaw nasa Oo. gitna eh, Man, na walang naka-Ray-Ban. ganun. Hindi, ang gusto ko lang sabihin din, magpasalamat din dito sa mga kasama ko sa Australia na naging bahagi din ng inklusyon. Mm-mm. Yung aking isang kaklase, yung isang grupo dito ng mga bulag na pinagbigyan tayo na maging guest yung kanilang marketing and funding manager, na doon ako magpe-placement ngayong January para matutunan ko pa yung ginagawa ng grupo dito, paano sila nagma-marketing at nagpa-fundraising. So, doon ako po mag-on job placement sa Royal Society for the Blind. At ngayong February, baka maging bisita natin, isa sa tinitingnan namin posibilidad, maging bisita yung aming dean mismo ng Disability Studies sa Flinders University. So, titingnan natin yan kung anong kanilang pananaw sa mga konsepto at mga theories na itinuturo nila dito sa university. At dahil dyan ay nakasama ko din yung aking fellow Filipino scholar, si Maria Adisa Nahil, na nagpa-unlock na maging co-host natin dito. At ang gusto naman natin kasi ay maging worldwide ang inklusyon na gusto natin ipakita at na hindi lang tayo concerned sa Filipinos with disabilities, kung hindi sa komunidad ng sektor ng may kapansanan sa maaabot natin. At si Lord ang magsasabi kung ano yon. Tulad ngayon, nasa Boston si Ma'am Celia. Alam ko marami rin siyang may babalita at baka pwede niyang maimbitahan yung nasa Perkins Institution na nagsimula ng Braille education sa Amerika someday bago siya bumalik dito. Yung mga ganong posibilidad. So, thank you very much sa inyong Gusto ko lahat. lang Yes, Ma'am Celia. sabihin, alam po ninyo, dito po sa Boston ang galing yung ideya na dinala natin sa Pilipinas about the law on inclusive education. Ang akin pong mentor, si Dr. Tom Hayer sa Harvard, ay siya po ang nagsulong ng batas na ito dito sa Amerika at siya din po ang naging advisor no ni Presidente Clinton para magkaroon ng ngipin ang batas na ito. So meron posibilidad DJ Ron, na ma-interview natin yan, ano? Ah, Ma'am DJ Celia. Ron, Sana po, pinaalala ngayon ko po, yan. Baka si may Clinton kapansanan ang din ma-invite siya. natin. Yes, Karanil, you're saying, sir. Pinaalala pala ni Jen, no? Isa sa mga highlights natin kaya tumaas din yung viewers natin dahil pinayagan tayo no ni Sir Dandy Dicta na i-cross-post ang intonasyon sa NCDA. Tama. So maraming Yes. salamat, Tama. no, Sir Salamat, Dandy NCDA. Dicta. Yes, no. So I think meron pa tayong mga At sana magtuloy-tuloy. meron pa tayong mga iba pang highlights, no? Ano pa yung ibang highlights natin sa 2023? Sige, go ahead. Meron pa ba? Meron pa. Yes. Meron pa?
Congratulations, Ayun, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ay, oo nga. Oo nga. Oh, sige nga, Karanil. Oo. Di ba? Oh. Kanina pinakita natin, no, nung nag-launch sina Architect Jaime Silva, no, ng kung sino yung interested mag-nominate, no, sa 30th Apolinario Mabini, no. So, na-nominate ang Inklinasyon. At tayo ay nanalo bilang media advocate. Yay, palakpakan naman dyan. 2023. Oo nga. So, well, ito'y unexpected accolade na binigay sa atin ng Mabini Awards. Sabi ko nga, kahit bata pa tayo sa ganitong larangan, ay nakita na ng Mabini yung ng PFRD at ng buong committee yung layunin ng inklinasyon na maging bukas sa lahat basta ang layunin ay magkaroon ng sinserong pagdi-disseminate ng informasyon sa platform na online, no? Dahil sa ito yung pinaka-accessible na pwedeng maabot. Kaya tayo may sign language at darating ang panahon itong 2024, balak natin magkaroon ng audio description at captioning para talagang inklusibo ang platform ng inklinasyon. At mukhang ito yata ang sabi, Karanil, mga kasama, tama ba na first in Asia itong ating inklinasyon, ano? Yes. Yes, Karonel. Caronel. Recognition. Yes. I-describe lang natin yung nakapost sa screen, ano, naka-screen share, ano, to your to the left side of the screen. Ito pong 30th Apolinario Mabini Awards ay ginanap mismo sa Malacanang, no? Sa Heroes Hall sa Malacanang. Yan. Filipiniana ang attire, kaya ang Inklinasyon family ay dumating doon. At saka naka-Filipiniana attire. Mga nasa picture. Oo, dito sa left screen, nandito si Audrey Tanzubiri na siyang chairperson. Tama, Ma'am Celia, no? Chairperson ng 30th Apolinario Mabini Awards. Nandiyan din si Senator Juan Miguel Zubiri at ang buong Inklinasyon na family. Sa right side naman, ano, si Miss Jennifer Garcia. Tsaka si executive secretary. Lucas Bersamin. Yes. So dito po sa right side of the screen, ano, si Jennifer ang ating co-convenor ng ating Philippine Coalition on the UNCRPD for the Inklinasyon Project, receiving the award for Inklinasyon. Kasama si Executive Secretary Bersamin at saka si Senator Juan Miguel Zubiri. Yan, naganap po yan sa Heroes Hall sa Malacanang, kaya tuwan-tuwa rin si Teacher Aisel, ano, at saka si JM. Yan. Na talagang VIP treatment, no? Ang buong Inklinasyon family. At syempre, no, yung mga awardees from the sector dyan sa 30th Apolinario Mabini Awards. So maraming salamat at congratulations ulit sa Inklinasyon family and to all awardees. Yes. Miss Please, idagdag ko lang, Karanil. Na sabi ko nga sige, Doc Gina, ako dyan. Kasi di ba, I'm just new with Inklinasyon at nakasama ako dun sa awarding ceremony. Yes! Congrats! Okay, thank you. Meron pa kayong hindi sinasabi sa 2023. Di ba? Isang patunay din kung gaano ka-eksperto kayong lahat sa inklinasyon, di ba? Dahil ang ating Doc Gina, bukod sa isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas, nahalal din sa National Anti-Poverty Council. Yes, oo nga pala. Congratulations, Doc Gina. Congratulations, Doc Gina. Congratulations. Council Rep for NCR. Thank you. Oo nga pala. Kaya ibig sabihin, Doc Gina, mas marami tayong maririnig na council rep sa inklinasyon sa 2024. Yeah. Did you know, tama ba diba yan? dati classmate tayo doon? Classmate tayo. NAPSI council member tayo. Ay, nako. One of the colorful episode of my life, yung sa NAPSI na yan. Ano? But ngayon si Doc Gina na, natutuwa kami, nandiyan na si Doc Gina. So, anyway, talagang sabi ko nga, ano daw, senior advocate na pero very new sa bagong-bago sa NAPSI sectoral. Yan. Anyway, huli man nawat magaling. Huli pa rin. Congratulations. Huli man magaling pa rin, DJ. Ay talagang gumagaling pa rin. Ayan. Okay. Thank you. So
Congratulations, Doc Gina. At nabanggit na natin, Karanil, yung mga highlights at wala tayong masabi kundi salamat sa Panginoong Diyos sa ganitong pagkakataon. Kasi ito, pribilehyo po itong sa amin. Alam po namin lahat dito na voluntarismo ang marami. Pero ito po yung ginagawa namin ng walang panunumbat kung hindi patuloy na pag-init sa advokasya na nabigyan tayo ng ganitong platform. No? At nagpapasalamat tayo tulad kila Teacher Aisel, kila Daryl, kay JM, at sa lahat ng mga ibang underpaid na overwork sa grupo natin na hindi nagsasawa, di ba? Sa kabila ng napakaliit na financial gain na nakukuha nila, nandito pa rin ang inklinasyon. So, maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating mga sponsors. Maraming salamat. Kaya naman, natutuwa kaming bigyan kayo ng patikim. Ito parang parang yung sa bus ba? Titignan mo yung sample tapos bibili ka ng ewan ko, nakaranas na kayo, no? Nagbabiyahe kayo sa Northern Luzon, sa South Luzon. Meron doon aakit sa bus. Sample po, sample, ganyan. So ngayon po, titingnan at i-highlight po ng ating mga kasama. Ano ba ang aabangan ninyo sa 2024? Siyempre naman po, gusto naman naming lumawak ang naibibigay naming serbisyo sa inyo sapagkat mahal po namin kayo. Hindi lang ganon dahil may mga nagtitiwala na rin pong funders sa atin, CBM halimbawa at yung Northfield at yung dating mga tumutulong nandiyan pa rin. So Karani, sino ba magsisimula ng highlight natin sa 2024? Yeah, pero siguro DJ Ron, no, dahil sinabi mo, no, na medyo sinisikap din natin, no, na itaas ang antas, no, ng pagbibigay ng honorarium, no, sa ating mga tech support. Siguro isa din talaga sa pinaka-highlight natin, no, yung na-approve, no, yung ating project proposal ng CBM Global Philippines, di ba, DJ Ron? Yeah. At siguro laging kahit wala si Art, ay talagang malaki ang nagawa ni Art Letim dito. Salamat ka Art, your service. Yeah, salamat ka Art. No? At salamat CBM, more power, CBM, more thank support. you, Sir Hert. Yeah, si Sir Hert, akala ko nung nagkaroon ng ayaw na ba? Hindi, lalong sabi niya, go tayo, go. So thank you very much, Sir Hert. We love you so much. At dahil doon, no, DJ Ron, no, sa suporta ng CBM Global, no, at sa kanang INET, no, nagkaroon talaga tayo ng pagkakataon, no, na magkita-kita face to face. Pero syempre kayo ni na Ma'am Celia kasi nasa aboard kayo. No, kami lang, pero syempre nag-join naman kayo, di ba? So nabigyan tayo talaga ng pagkakataon, no, na magkaroon ng annual assessment and planning, di ba? Yung grupo natin, no, sa inclinasyon. Dahil dyan, salamat kayo. At syempre, pasalamat din tayo sa DJ Ron sa Mabini Movement, no? Pasalamat din tayo kay Sir Jing Carinal. Kasi binigyan niya rin tayo ng malaking diskwento doon sa kanyang resort, di ba, sa Alfonso. So, nakikita, no? Huwag kayong mainggit, DJ Ron, Ma'am Celia, hindi ako nainggit, no? Hindi mo masarap nakikita yung mga picture, no? Mitch, pa-describe na Mitch ng picture natin. Wala rin dyan si Janine. Ayan, wala. Si Janine. Yan, nakikita niyo yung mga masisipag na nag-post sa camera. Yung mga naka-face-to-face po na members ng Inclinasyon Core Team, kasama ang ating staff, program coordinator, Ms. Ina, main technical person, JM, si Teacher Aisel, nandyan din. Si Teacher Aisel yatang kumuha kaya wala siya dyan. Ayan, pero kasama rin po natin online. This is hybrid assessment and planning, no? Kasama rin natin online. Ayan, ang ating mga iba pang kasamahan na hindi nakasama face-to-face. At syempre meron ako na-discover dyan, Miss Mitch, bago ka matuloy. Oo. Meron ako na-discover. Ang ganda pala ng boss ni Teacher Aisel. Yes. Nung ko lang sa Tagaytay na maingay pala si Teacher Aisel. Oo. At siningit na rin namin dyan ang aming ang ating Christmas get-together, no? So napakasaya rin noon na naidaos namin dyan. Time check. Time check. Mag-alas ka. We also need to recognize, no, kay Sir Glenn, no, yung husband of course. At saka kay Angel, no, yung first cousin, no, at
personal assistant, no, ni JM. No, At they are saka part of fairness, Karanil, the yung ano, in fairness, Karanil, ang sipag Karanil niya, yung ha? cafe. Hindi mo kailangan sabihan. Siyempre, Oo. oo. Moving Lahat naman around. tayo masipag eh. Oo. At saka Karanil, yung ano, yung cafe Ina, yung nagbigay ng pagkain, di ba? Tumulong sa Yes, pagkain Ina ang natin, yung nag-prepare. Pagdating namin doon, cafe prepared na Ina. ang lunch. Oo, di ba? So, yun ang Okay. pagtutulungan ng inklusyon. Thank you very much. And ngayon, dahil sa dami ng achievements, tingnan naman natin ano ba yung niluluto natin for them sa 2024. Year of the Dragon. Are we going to roar in 2024, Karanil? Yeah, so yung una, no, magbibigay na ano ba, what in store in What is 2024, it? no? I see Yes. Doc Gina, no, Doc patungkol Gina, anong sa meron? Anong meron? Magkakaroon Inklu, balita. Inklu. Yes, ng mga bagong segments. At ang isa doon ay yun nga, yung Inklu Balita. So, hinabol natin ang concept note this morning. At ang objective Okay. nito ay magkaroon ng short updates of news to inform the viewers, and in the process might encourage them to duplicate the said news or events or activities in their respective jurisdiction. Yung ipapakita natin. So, it will also be participative, getting information from different organizations of persons with disabilities, national and local government agencies, and other stakeholders like non-government organizations or even the private establishments. O, yun yung ang ating Inklu Balita. Ito pala, So, Doc Gina, yung ano, ito pala, Doc Gina, yung katotohanan ng sinasabi natin sa mga giging guest natin. Oh, magpadala naman kayo sa amin ng press release. Magpadala naman. Ngayon, ito talagang hihingi na po ni Doc Gina at ng kanyang mga kasama ang inyong mga ginagawa, ang inyong activities, hindi lang sa NGOs o sa OPDs, kung hindi po pati sa government offices. Kaya sa pamamagitan po ng NCDA, ay kami po ay kakatok sa inyong mga ahensya upang magtanong ng mga ginagawa ninyo para sa Pilipinong may kapansanan, para po maipamahagi natin, hindi po kayo para hanapan ng mali po, kundi para ipamahagi sa buong bayan na walang natutulog pagdating sa serbisyo sa Pilipinong may kapansanan. Kailangan lang pong ipaalam. At ang Inklu Balita, ang sagot ni Doc Gina at ng kanyang mga kasama para makalap at maipamahagi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang inyong mga ginagawa. Tama ba, Doc Gina? yes po, ito ay this will be pwedeng recorded or live telecast where the host or co-host is attending a forum, consultation, training, seminars, or even meetings. Yon. So, the host will kaya be nga wherever sabi ko, is available. oo. Ibig At saka sabihin yung po mga ay current events, no, on current our events. sector. Yes. Right. So mababawasan na po yung daldal ni DJ Ronnie sa simula o baka mawala na yun kasi meron na tayong ibabalita tungkol sa sektor. Kaya kukunti na lang yung maririnig yung chismis sa Oo, akla. yung marites Anyway, mga marites isisingit ni ko pa rin yun. Caronel. Hindi, wala yung marites DJ ko. Medyo Ron, no? konti na, DJ Ron, mababawasan na o mawawala na. Oh, may bago din, no, DJ Ron, no, na ipapaliwanag, no, ni Miss Michi, no, ito ang isenyas mo. Ano kaya itong isenyas mo, DJ Ron? Isenyas mo. Miss Michi, go ahead. Oo, syempre, no, ayan, ano, kitang-kita na natin agad kung ano yung isenyas mo na segment natin. Actually, matagal na natin itong implinano, no, yung meron tayong isang intern na aalala nyo na siya yung nagmungkahi. Bakit po hindi tayo magbigay ng pagtuturo, no, ng sign language? So ito na po, magkakaroon na ng kaganapan this 2024, yung segment na isenyas mo. Ang naiisip natin dito, no, there can be a sign language interpreter teaching as ASL and also FSL, of course. At meron din yung mungkahi ni Celia, yung tactile signing para naman sa ating mga deaf-blind. So, bubuin po natin yung konsepto nito para talaga ma-include, no, lahat, no, ng nangangailangan ng pagsenyas. At syempre hindi lang yung
sa sektor, no, kundi yung mga lahat, no, ng interesado na matuto ng pagsenyas. Siyempre pangungunahan tayo rito ng atin ng in-house sign language interpreter, si Teacher Aisel, at ng iba pa nating kakausapin para yan nga, para sa ating Filipino Sign Language at saka sa ating tactile signing. So yan po yung isa Very nating good. ibibigay, no, na magiging regular segment din natin starting this 2024. Isenyas mo. Isenyas mo. Oh, Thank you. with matching dance pa raw yan, Karanil. Yeah, so yung next, actually, kayo yung dito na conceptualize, no? Dejeron, no? Yung kapartner Yeah. mo, Art Your Service. Ano kaya ito, Ay, Dejeron? Art Your Yung Service. Art Your Service. Yeah, kasi may mga naging gawain ang iba't ibang kabalikat ng inklusyon na mga nagbibigay ng wheelchairs, ganyan, nagbibigay ng kung ano-anong mga kailangan ng ating mga may kapansanan. Hindi naman para sila abahin, ano, o magbukang pulubi, kung hindi upang maging mas dumami ang kanilang gampanin sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Ito yung gustong mai-highlight ni Art Letim bilang isang pioneer nitong konsepto na gustong ipakita ng part na ito na hindi lamang po sapat na nabigyan kayo ng wheelchair, hindi po lang sapat na nabigyan kayo ng baston, kung hindi, ano ang nangyari pagkatapos na mabigyan kayo ng baston, ng wheelchair, at kung ano ba. Yung po ba'y nakatulong o para lang kayong may kapansanan sa physical na binigyan ng wheelchair pero nandoon lang din sa bahay. Hindi man lang inilalabas ng pamilya. So ito pong Art Your Service ay magbibigay ng ganitong pagkakataon para doon sa mga nabigyan ng ganitong biyaya na ano ang naging pakinabang naman ninyo doon sa ibinigay sa inyo. Yun ang Art Your Ron. Service. Yeah, mga kasama sa dahil Ronnie. no atin din kinikilala no ang malaking papel no ng ating Persons with Disability Affairs offices sa buong Pilipinas. Before that, Yes, Karanil, Teacher Ron. may sinasabi si Ma'am Celia. Ma'am Celia, go please. Meron din tayong isa pang hindi nabanggit na serbisyong gagawin dito sa segment na to. I think we also talked about giving referral services to our persons with disabilities. Hindi lamang mga material na pangangailangan, kung hindi yun pong koneksyon. Kung paano ninyo makukuha ang inyong mga kahilingan at ang inyong mga at paano matutugunan ang inyong mga needs. Paano kayo i-connect kung kaninong tao, kung kaninong agency, at paano masusundan. Kung paano, kung saan kayo pwedeng pumunta at sino ang inyong pwedeng makausap. Yan. Okay. So kung kailangan nila ng developmental pediatrician, ng mga therapists, we can refer. We can refer our viewers, sa mga different professionals. Pero syempre, refer na tayo, Pero ibang usapan 'yon, Dijeron, hanapan natin ng tulong, pero mahirap naman siguro, Dijeron, kasi kulang pa tayo ng pondo. Siguro, yung bayan doon, sila na maghanap, di ba? Hindi na galing sa bulsa ni Dijeron. Tama yun. Of course. Connect. Connect tayo, link tayo. Okay. At yung sinasabi mo, Karanil, isa sa pinaka nagiging maayos na rin siguro ay yung Persons with Disability Affairs Office. Alam natin na halos kalahati na ng probinsya o mahigit 40 lalawigan na sa Pilipinas ang may PIDAW. Kaya lang siyempre yung kritisismo may pidaw-pidawan, may tunay na PIDAW. Ano ba talaga ang nangyayari sa sektor ng PIDAW? Napakahalaga nito kung maisa sa ayos ng pamahalaan at ng sektor itong PIDAW na ito sapagkat ito ang paunahing taga-ugnay ng ating may kapansanan sa ating pamahalaan. So Karanil, what you're saying, yung PIDAW kanina, please go ahead. Yeah. So itong bagong segment din natin, ang Ronda PIDAW. So dito, kinikilala natin ang mahalagang papel ng mga Persons with Disability Affairs offices sa buong Pilipinas. At dito, mga ka-inklo,
i-feature natin, may feature tayo, no, na isang PIDAW, saan siya, anong mga ginawa niya, no? Ano yung mga good practices, no, na Mm-mm. pwedeng tularan ng iba Mm-mm. ding mga PIDAW. Dito Yun. din i-feature natin, no, mga ka-inklunasyon, ano ba ang serbisyo, ang mga programa ng isang opisina na PIDAW para sila Tama. ay kilalanin din, no? Ah, Paano na-access, no, ng persons with disabilities at ng kanyang pamilya ang serbisyo ng totoong PIDAW, yun. di ba? At saka Ranil, Sige, I Ma'am think Celia. ang gagawin, ang importanteng gagawin ng segment na ito ay talagang ipakita sa ating mga kasama kung ano ba talaga yung aktual na serbisyo. Hindi lamang nasa papel, kung ano talaga yung ginagawa at itong segment na ito yung magmo-monitor doon sa effectiveness ng PIDAW sa pagtulong sa ating mga taong may kapansanan. Yeah. Ako, Ma'am Tama, Celia, Ma'am Celia. excited, Karanil. Dito din maintindihan ano ba talaga yung mandato, no, ng mga Yan. PIDAW. Hindi lang yung Yan. pag-i-issue ng Persons with Disability ID, no? Hanggang Hindi lang issuance yung lang ba ng ID? pagbibigay ng wheelchair, no? Right. Pagbibigay ng Right. t-shirt tuwing Tama. NDPR Week, tuwing Tama. National Disability Prevention and Rehabilitation Week, tuwing Tama. International Day of Persons with Disability, kundi ano ba yung kanilang mga programa at serbisyo whole year round. Right. Diba? Correct. At Dapat ang sustainable isang, na serbisyo, hindi lang yung big time, no? One time, big time, Jeron. So dito yung ang isang excited ako, i-feature natin sa Roam.PIDAW. ang isang excited ako, Karanil, malayang maitatanong na ngayon ng inklinasyon, magkano ang budget mo sa Pangasinan as a PIDAW office? It should be transparent. Hindi. Yan ay dapat mailatag ng mga PIDAW officers. O kayo ba'y nakasaklong sa DSWD o PSWD o ninyo? Magkano yung budget ninyo dyan? And how are you using it? Tama, Jeron, no? Magkano ba yung budget? Pero Jeron, dapat tingnan, kahit na ito ba yung budget ninyo, magkano ba yung inyong nagamit? No? Yung budget na, ba nagamit yung nakukuha mismo ninyo. sa programa? Or baka Correct. ginamit yun lang sa pamamasyal? Di ba? Iba yun. Di ba, DJ? At ang isa pang elementong maganda, papaano ninyo ikinonsulta sa sektor yung paggastos ng budget na yan. Tama, mahalaga Jeron. yun Kasi yan mahalaga yung essence, di ba, ng pakikilahok. Yung meaningful participation. Hindi lang ipapatawag ka, no, tagapalakpak ka lamang, no, para maraming makikita. No, pero yung totoo, no, na meaningful participation, di ba? Bigla akong naisip kasi nakikita ko yung mga post ni Miss Jen, syempre yung ating co-convener ng PCU NCRPD and lead, no, dito sa inklinasyon, si Miss Jennifer Garcia. Hindi niya natin itatanong ay PIDAW head, no, ng Pangasinan. province of Pangasinan. Nakikita natin sa mga posts niya na ang dami niyang pinupuntahang mga lugar. Pero hindi po yun pamamasyal, no? Si Miss Jen ay nagsasagawa ng mga accessibility audits, no? Kung accessible ba ang ating mga parke, ang mga buildings, no? Ang iba pang public spaces for our persons with disabilities. Ayan, the ever napakasipag na ating PIDAW head and PCU NCRPD co-convener. Salamat Miss Jen sa pagiging modelo, no, bilang isang PIDAW head at sana'y maging modelo ang PIDAW Pangasinan ng iba pang mga PIDAW sa iba pang mga probinsya. So, Jeron, ito talaga yung pagkakataon na i-feature natin yung talagang magagaling na PIDAW. At dito din sa segment na to, and sinabi mo, Jeron, na i-remind sila parati ng kanilang mandato, di ba? Tama. At sisingilin sila natin. Para sa Gina, i-add lang sana ako. Yes. Sige, Doc Gina. Nagsasalita pa si Papa Ranil? Hindi. Go ahead, Doc Gina. Go ahead. Okay, hindi. Gusto ko lang dagdagan. Since kumbaga networking din naman ng having the PIDAWs, right?
So, ang isang experience ko na maganda is meron akong kinakapatid who's been using, ano tawag dyan, yung oxygen all his life now because of Mm-mm. his heart condition. In short, nilapitan Mm. natin si Pidawhead, si Miss Jen. At ayun, Mm. nagbalita na sa akin yung kinakapatid ko na ate, okay na. Nag-respond na. Yan. Wow! I just forgot Yan kung ang saan pang-include ipinasok balita. ni Genio, sa probinsya ba, sa mismong PIDAW office ba, yung mga ganung bagay na mas malalaman ng Yan. publiko na madali pala siyang i-access. At hindi Yan nila ang pang-include kailangan balita. pumunta agad-agad doon na mag-waste sila ng pamasahe. Kasi 'di ba, they were Right. already be given they will be giving ang tawag doon, given an appointment para hindi Mm-mm. masayang yung pagpunta nila doon sa Oo. where the provincial is located. Tama. Kaya pasok din Okay. sa Art Your Service pala, no? Yung Yes, referral Yes. sa pasok PIDAW. din. Pasok din Yes, sa Art Your very Service. important. Mm. Oh, Ma'am Celia. And Okay. it happened just this December, ha? Kaya happy yung Yes, Merry kinakapatid ko. Christmas. Yes. Okay, so mga kanasyon, iyan ho'y patunay lamang na ang inyong inklinasyon ay nagsisikap at nagpipilit na talagang kahit anong liit ng ating resources, pwede nating palakihin sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa pag-iisip, pagsasama-sama sa implementasyon, at yan po ay papatunayan namin sa inyo ngayong 2024 at alam ko pong sasamahan ninyo kami sa ganitong sitwasyon. Kaya sa ganyan po namin muna tatapusin ang aming first episode ngayong 2023 at mabilis na final word sa bawat isa. Simulan natin kay Ma'am Celia, very short final word. Go ahead. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aming programa sa nakaraang 3 taon at sana po ay nakikiusap kami sa inyo na manatili kayo sa pagsama sa amin at sana po ay sa susunod na hindi lamang sa taong ito, kundi sa susunod pang mga ibang taon ay tuloy-tuloy nating maitaguyod ang kapakanan ng ating mga taong may kapansanan kasama ang buong lipunan ng ating bansa. Salamat po. Thank you. Happy New Year, Ma'am Celia. Janine? Ano bang pwede kong sabihin? Maraming kasi consistent akong absent. Pasaway Isa po talaga. yan sa Sige. isa po yan sa New Year's resolution ko. Mas maging visible po ako ngayon sa programa po ng inklinasyon. At maraming salamat po sa aming mga tagapagsubaybay. Sana po patuloy niyo po kami tangkilikin upang magkaroon po ng inclusive na society ang ating bansang Pilipinas upang ma-recognize pa rin po ang mga person with disability through inclination program. All Happy right. New Thank you very much. Happy New Year, Miss Mitch. Ayan, syempre, maraming salamat sa lahat ng ating tagatangkilik noon, ngayon, at sa hinaharap pa. Sama-sama po tayo sa pag-aadvokasya para sa karapatan, kabuhayan, kapayapaan, para sa mga taong may kapansanan at para sa lahat. World Thank you peace. very much. Yeah, world peace. Karanil? Nandito ang intonasyon dahil sa ating mga tagapakinig. Kailangan din namin ang inyong feedback. So kami ay may pagkukulang, i-remind nyo kami. No? At kung kami ay may pinapangako, singilin nyo kami. No? Ang intonasyon at ating viewers, ang iba pang stakeholders, tayo ay isang team. No? Magtutulungan tayo. No? Huwag tayo mag-compete. No? Tayo ay isang team para iangat ang pamumuhay, ang kalidad ng buhay ng mga tao may kapansanan. Kasama na ang inyong mga pamilya. So sa taong 2024, magsama-sama pa rin tayo na itaguyod ang karapatan ng lahat ng mga taong may kapansanan. Very well said, Karanil. Thank you very much. At inihuli natin yung ating council representative. Doc Gina, your final words sa ating mga ka-inklinasyon. Isama mo na rin yung mga sponsors natin. Go ahead.
Magandang hapon po ulit at muli ang aking unang-una pasasalamat sa lahat ng Inclucor. Yan, ang ganda ng tawa ni Karanil for letting me join itong ating programa. And then sa mga viewers po, sana po tulungan nyo ang Inclunasyon na yumanig pa, na dumami ang maabot para naman po hindi sa longevity nito, kundi po sa longevity lang ng po ng programa, kung hindi, sana po ay maging aware, maraming mabigyan ng awareness ang ating mga kapwa Pilipino. Magandang hapon po at manigong bagong taon sa lahat. And nga pala, pasalamatan natin ulit si Jing Karingal for letting us use his Andreas, ano na nga yung Miss Mitz? Andreas Hidden Resort. Yon. Ngayon, hindi na hidden. Nakita mo na eh. Okay. More sponsor po. Ipapakita ni JM. JM, go. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yun, thank you. Thank you very much. At syempre, meron din tayo yung bagong mga kaibigan natin, National Council on Disability Affairs, CBM Global Philippines, at syempre yung UP UP Opsilon ba yun, Ms. GM, Direk Ina. Kung gagalit sa akin si Direk Ina. Basta thank you po sa UP Sorority. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Akala ko na ano na natin yan, JM. Meron pa ba? Meron ba tayong hapahawal dyan, JM? Okay na? Okay. Sa nakaraang taon po, ang Inclunasyon ay naging sa inyo. Sabi nga ni Karanil, ang Inclunasyon po ay kayo. Kami po ay mga kasangkapan lamang, mga tulay lang po para maihatid sa inyo ang mga informasyon na dapat nyong malaman. Sa taong ito, wala pong mababago kung hindi ang mas paunlarin at maging masigasig kaming lahat sapagkat pinatutuloy nyo kami sa inyong tanggapan, tahanan at sa inyong kinaroroonan. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito. At tulad ng sinasabi namin lagi, Inclunasyon, inklusyon, now na! Now na! Happy New Year! Happy New Year!